Yun, so good morning mga peace. So, long time no see, no? Salamat sa muling pagbabalik sa aking YouTube channel. So, for today's video, may ipapakita ako sa inyo. May isi-share akong accessory para sa ating mga motor. So, hindi lang sa mga GPR or C200, syempre sa lahat ng motor na may clutch. So, kung ang clutch nyo ay sobrang tigas, no? Baka ito na yung solusyon sa problema na yan. So, stay tuned lang kayo, tapusin nyo yung video. Samahan nyo ako mga peace. Alright, so yun na nga, no? Meron tayong bagong item na pwedeng makatulong sa atin para sa mga matitigas na clutch. Yan. So, hindi lang sa GPR. So, sa lahat ng klase ng motor na may clutch, no? So, kasi yung siguro mga old model or siguro may mga bago pa rin ngayon na matitigas pa rin yung clutch kapag pinisil natin. Lalong-lalo na kapag traffic, no? Napakahirap niyan. So, panaypiga ka ng clutch yan. So, masakit sa kamay. So baka ito na yung solusyon sa problema natin na yan. So papakita ko sa inyo mga peace. Ito na yung mga kasama sa package, no? So, itong device, yung may lever sa loob. Ito yung parang dalawang connection or extension ng ating clutch cable at yung Allen key na pambukas dito. So tara, open natin to. Pasensya na kayo sa ingay kung may maririnig man kayo. Yan. So, ito yung laman niya mga piece, no? Yan. So, meron siyang lever dito. Yan. So, ang mangyayari dyan, mga piece, so, tanggalin natin ang buo itong cover. Yan. So, dito papasok yung ating clutch cable. Yan. So, kung wari, ito yung clutch cable natin. So, part na to, natatanggal to, no? Yan. So, yung clutch cable natin, papasok natin dito. Ganyan. Yan. I-align nyo itong kanal dito para ipasok nyo siya. Tapos, ito, ganito naman yung position niya, no? Yung mga screw, yung papasok dito, mga piece. Itong may part na screw. Yan. So, ganito naman siya. Yun. Ayan. Tapos ito, i-screw nyo na siya dito. Ayan. Ganun lang kadali mga piece. So, tara, pakita ko sa inyo kung paano ko i-install tong device na to sa aking GPR 250. So, tanggalin muna natin. Yun. Ayusin muna natin ito. Yan. Yun. Okay, so tara. Try na natin i-install. Alright, so makikita nyo please. Pakita ko sa inyo kung paano ito kaganit o katigas pisilin. Ayan, no? Diba? Maganit siya. So, try nating pisilin mamaya pagkatapos nating i-install yung ating device, no? Yung lever na yun. Alright, so sa mga baguhan, no, na first time pa lang, no, na magkakalas ng clutch cable. So, ganito lang kadali. Kung merong ganitong adjustan yung inyong mga lever, so ang gagawin nyo lang kung yan ay nakaangat, hold nyo lang tong cable, tapos ikot-ikutin natin to pabalik. Yan. Hanggang ayan, dapat mag-meet nyo. May kanal yan dito sa gilid, no? So, ganyan lang gagawin nyo. Yan. Tapos, make sure na wala na yung lock dito sa ilalim, no? Kasi may mga lock yan na iniikot lang naman.
So, madali lang tanggalin. I-align nyo lang siya dun sa kanal niya, sa daanan ng ating clutch cable. So, pipisilin nyo lang to. Yan. Pagkapisil nyo ng lever, hawakan nyo itong maigay yung cable. Tapos, dahan-dahan yung iangat. Yun. Kita nyo. Yun lang kadali mga piece. O, tanggal na siya. Yan. Okay na. Yun. So, lagay muna natin siya dyan. Tapos, yung ating device. So, ang gagawin lang natin mga piece, siyempre, ipapasok lang natin ito dito. Yan. Yun. Tapos, tong part na to, angat lang natin. Silahin natin yung clutch cable. Medyo kailangan ng konting puwersa dito. Ayun. Tapos, sa kabila naman, itong ating parang connector extension. So, dito naman siya sa kabilang part ilalagay. Yun. Tapos, pasok natin siya dito sa butas. Yun. Shoot na siya, no? So, ganyan yung position niya mga piece. Tapos, itutornilyo na natin itong part na to. Yan. Pwede nyo lagyan ng grasa, no? Itong mga part na nilalagyan ng screw para mas madali siyang maikot. So, lagyan natin. So, lahat ng moving part, no? Pwede nating lagyan ng grasa para hindi masyadong ng friction. So, hanggang dito ko lang ilalagay ng mga piece. Yan. Hindi ko siya isasagad na ganun na lagpas dito sa part na to. So, lalagay ko siya hanggang dito lang. Yan. So, tama lang dito. Kita niyo siya. Yan. Hindi siya lagpas. Yan. Hanggang dyan lang siya. Tapos, ito yung locking nut. So, yan. Pwede nyo siyang higpitan ng kamay. Or, pwede tayong gumamit ng llave. So, ang size nito is 10. Yan. Panghigpit lang naman siya. Yan. So, bago natin takpan, no? Bago natin ilagay yung cover, mga piece. So, lalagyan natin ng mga grasa, yung moving parts. Yan. So, tulad dito, gumagalaw to. So, lagyan natin ng grasa. Yan. Saka dito, para less yung friction. Yan. Yan. Yung mga part na pwedeng pagdikitan ng ating mga cable. So, lagyan nyo yan ng grasa. Yan. Dito din. Saka dito, pwede nyo rin lagyan. Yan. So, basta lahat ng magpo-produce ng friction kapag nagkiskisan, lagyan nyo ng grasa para mas tumagal yung ating mga cable or yung mga parts na gumagalaw. Yun. So, yan. Okay na. Lalagyan ko na siya ng takip. Takpan na natin siya mga piece. Yan. Lagay na natin itong isa. Yan. So,
So, ang paghihigpit, as always, wag masyadong mahigpit, no? Yung tama lang na hindi malo-lost thread yung ating mga screws or yung thread, no, ng mga screws. Ayan, so ganyan siya, no? And then, itong part na to, ito yung ikakabit natin sa ating lever. So, ganito lang gagawin natin. Balik lang natin siya kung paano natin siya inalis. Yun. Ayan. Yun. So, ito. I-adjust lang natin ng konti. Okay. Okay. So, yan. Pwede nyo iikot to. Forma natin ng paganyan. Alright. So, paano ba natin malalaman kung okay na yung mga adjustment natin dito sa accessory na to, no? So, unang yung gagawin, mga piece, ilagay nyo sa first gear yung inyong mga motor. Tapos, pigain nyo yung clutch. Yan. At itry nyong itulak or iusad. So, kapag umusad siya, no, ibig sabihin, goods na yung mga adjustment. So, kapag hindi, ayan, ganyan siya. Hindi siya tutuloy, no? So, yun. So, okay naman siya. Okay naman yung product natin or itong accessory na nabili natin, mga fish. Ayan. So, nabawasan yung tension or yung ganit nung ating clutch lever. Alright. Alright, so ayun, gumagana siya. Working siya sa aking motor. So, kung interesado kayo mga piece sa ganitong klase ng accessory, ida-drop ko yung link ng product or ng accessory na to sa description ng ating video, no? Alright, so siya nga pala mga piece. Napansin ko na 80% sa mga nanonood or nakapanood na sa aking mga videos ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel. So please, huwag niyong kakalimutan i-hit yung subscribe button para mas lalo tayong ma-motivate na mag-share ng mga tutorial, mga item, reviews ng mga product na related sa pagmumotor. Alright? Okay, at huwag niyo na rin kakalimutan na i-hit yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Alright, so hanggang dito na lang tayo. See you sa next video ko mga peace. Ride safe, stay safe, and peace out.